Umugong ang balita na tuluyan na umanong nilisan ni na Pangulong Kuting Jr. at unang ginang ni Zeteris Mugs ang bansa matapos mabunyag ang kanilang umano'y pagkakasangkot sa isang kontrobersyal na isyu. Ayon sa mga ulat, bistado na ng mga otoridad ang umano'y kasalanan na kinakasangkutan ng mag-asawa dahilan upang mabilis silang umalis ng bansa. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa Malacanang, lumalabas sa ilang ulat na naglabas na umano ng paunahang imbestigasyon ng otoridad kaugnay sa kontrobersiyang ito. Samantala, nananatiling tigom ang bibig ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang paggalis. Marami naman sa publiko ang naghayag ng matinding pagdududa at galit. Hinihiling na maging transparent ang pamahalaan sa mga totoong kaganapan. Sa ngayon, patuloy na nagsasagawa ng masusing imbestigasyon ang mga kinauukulang ahensya upang alamin ang buong katotohanan sa likod ng isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. I-click nyo lang po yung icon at i-recognize po namin kayo. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon maihayagan yung namin sa issue na to. Anyway po, hanggang alas 12 tayo na madaling araw. So we have all the time para bigyan kayo ng opportunity na magsalita po. Sa ngayon, spokes, yung kung titignan natin, ang mga na-invite kasama na dun sa 40 na nasa ngayon. Actually, binasa ko yung report ng Inquirer at nakita ko, marami daw, 40 personalities ang kanilang invite. At karamihan, of course, ay opposition. Well, expected naman. Ano ba ang kanilang bala? Pero ngayon, isa sa mga nandito ay si Princess Pebbles Duque. Nandito siya, isa siya sa mga na-invite, pwede siyang magsalita. At saka siya pa lang hindi ko kasi alam yung iba dito. So, at saka since wala pa yung ibang panel, sino ang gustong magpahayag ng kanilang saloobin, mag-raise po ng hand lang. At ako po ay, i-ano ko po kayo, i-unmute ko po kayo since ako po ang in charge sa tech right now. Opo. Siguro tawagan na rin natin sila Dr. Lorraine kasi alam ko yung mga vloggers na naimbita, nagpupulong-pulong sila ngayon. Nasa isang pulong lang sila. So isa-isa sila pwedeng magsalita. No? So pero ngayon si Pebbles Duque, sa inyong kalaman ay si Pebbles Duque po in charge ng new media ng PCO nung panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So halos lahat po ng mga nais patahimikin ay mga kakilala ni Pebbles. Pebbles? Hello po, magandang gabi. Can you now deliver your piece to the Kongreso ng Mamamayan ng Pilipino? Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sorry po, pasensya na po at medyo nandito po ako ngayon sa probinsya, no? Nais ko lang po siguro ibigay yung mensahe na nung kapanahonan po ni President Duterte, we also created our own social media policy po nung time na noon. And kasama po ang inyong lingkod sa pag-create ng social media policy na yun. Kaya lang, syempre, panahon ni PRRD po, nilirespeto po ni President Duterte ang malayang pagpapahayag. Lalong-lalo na po ay nagkaroon din po siya ng maraming beses even sa ating mga friends na media, whether kaibigan o against him, napakaluwag po ng ating presidente nung time na yon, no? Tungkol sa pagre-report about him or ano yung mga sinasabi niya. Minsan, di ba, nababaliktad pa yung kanyang mga sinasabi kaya nagkakaroon ng mga disinformation or parang hindi pagkakaintindihan. Ang kagandahan kay President Duterte noon is siya mismo kapag na kailangan mag-clarify ang mga bagay o issue, siya ang nagsasalita tungkol doon and the people follows. Yun ang kagandahan because makikita niyo naman po how genuine it is or ano yung sinasabi ni President noong time na yon ay yun lang din yung aming bilang dating former kasama ng PCO at si Spokeshari na kasama po na naging spokesperson po ng ating presidente, yun lang din, hanggang dun lang din ang aming ang sasabihin. Because ganun po talaga. And
alam din po natin lahat nung during that time is also, we are also a victim of fake news. Ako, biktima ako ng fake news. Si Harry Roque is also a victim of bullies and fake news and a lot of intrigues or kung yun po yung yun po yung inaano ng ating mga mambabatas na masyado tayong offensive or masyadong offensive ang ating mga Pilipino, kami nung time na yon, tinake namin lahat ng offense. Tinake po namin lahat ng pambabatikos. Pero kami, nilaban po namin kung ano lang yung totoo at ano lang din ang naaayon at basihan dun sa sinasabi po ng ating presidente or ng leader. Pangalawa po, dati po, nakakausap ko rin po ang ating mga social media platforms, ang Facebook, lahat po yan. Ngayon po, dati nagkaroon po ng issue yan na bakit ganon, may mga fact checkers sila, no, na minsan hindi natin alam talaga kung are they credible enough to be fact checkers, 'di ba? At that time. But then one time na ano natin yan, alam niyo ang Facebook, ang mga social media, ang Meta, they all have their own policy. Kumbaga, ang rule lang sa kanila is you follow our policy, you follow our community standards, then walang problema. Hindi siya, and I asked, paano ho yan? Don't you apply the Philippine laws or whatsoever? Because, you're here, you're doing your business here. They report po yan. And kina-qualify yan mismo ng social media. Kasi sila naman ang makakapagsabi kung, ay, ano ba to? Hindi ba magandang, fake news ba to o hindi? They're the ones who qualify. Kung fake news yan, tatanggalin nila. Kung hindi fake news yan, di tuloy. 'Di ba? So yun. Yun po yung, dun lang po tayo, siguro ang advice ko sa lahat po, kasi lahat tayo nasa Facebook eh. Ang akin lang is, if ever man, napatawag po itong mga vloggers ito, I think I'm one of them, pero ang akin lang po is that kung mapatawag man sila at may mangyari man sa kanila, how are you sure that merong other Filipinos na 40 or 100 or buong Pilipinas hindi magsasalita at maging vloggers? 'Di ba? Hindi tayo kakasya lahat sa isang lugar. So yun lang po lamang po. So andito ang mga abogado natin, andito yung mga lawyers natin. Napaka-free ng ating free market of ideas and are dito sa pagdating po sa talakayan. Nagkaroon po ng Facebook nagkaroon ng social media, nagkaroon ng Meta, nagkaroon ng TikTok para ang mga tao makapagsalita. Sa atin ba dapat ang tanong ko is, sa atin ba dapat isisiyon na nagkaroon tayo ng platform or hindi ba dapat kinukol din natin ang attention ng mga platforms or sila mismo, 'di ba, ang magpulis? Dahil sila naman ang gumagawa nun. Yun lamang po. Salamat po. Maraming salamat, Pebs, sa iyong paunang pagsasalita at maraming salamat sa iyo. Tama nga ikaw. Kung lahat naman ng Pilipino ata at mga tao sa buong mundo may may Facebook na, may TikTok, lahat na ata ng platforms ginagamit. So parang napaka-sweeping ng ganitong pag-invitation nila. Alam naman natin yung Quadcom. Well, anyway, alam nyo, ang maganda dito sa internet, ito talaga yung katuparan ng tinatawag nating information superhighway, marketplace of ideas. Alam mo, sa desisyon ng mga hukuma, ng sinasabi nila, ng tunay na basihan ng katotohanan na yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malang merkado ng mga ideas. No? So kapag sinupil itong internet, talagang sayang yung tinatawag nga nating superhighway of information. Mother Dragon, alam ko kung ikaw ay naririto, ikaw ang unang-unang ipapatawag. Anong mensahe mo dyan sa unang-una sa WAD Committee at anong mensahe mo sa mga kapwa vloggers natin?
Well, para sa Huwad Committee, mga jutang nila. So, pero, pero siguro baka na-persilapid na rin.
So, can you please give us or your wisdom? Thank you po. Okay, ask unmute. Ako ay, can you hear me? Yes po, yes po. Okay. Ako ay nalulungkot ngayon dahil Yes po, yes po. okay, 77 years old na ako. Ako ay hindi ko inakala na sa tanang buhay ko sa ilalim ng republikang ito ay makakaranas tayo ng ganito. At maraming dahilan kung bakit, and I can rattle so many things. Alam po ninyo, tama si Pebbles. Noong panahon ni Tatay Digong, abay binigyan pa ho ako ng programa sa Radyo Pilipinas. 2 oras, 3 oras ho. 5, 6, 7, 5 to 7 tapos naging 4 to 7 ng umaga. At nakatulong po tayo sa pagiging number nasa top, sa pagpunta ng Radyo Pilipinas sa top 7 sa rating. At akala ko nung mag-meeting kami nung boss ni Pebbles na si Martin Andanar, akala ko yung offer was to serve as a mouthpiece for the administration, no? Yung parang foil para mag-echo, para mag-PR. Nagulat ako dahil nung makausap ko si Tatay Digong, ang instruction ko, sabi ko, ano ho ba ang boundaries nito? Ano ho ba ang parameters ng aking pagbo-broadcast, no? Well, sabi niya, anong parameters pinagsasabi mo? Sabi niya, binigyan ka ng airtime, this will be a co-production, bahala ka kung ano sasabihin mo. But one thing na gusto kong pagtuunan mo ng pansin, I am paraphrasing of course, no? Ay yung mga pagkukulang ng administrasyon ko. At tutukan mo mabuti ang mga cabinet members at batikusin mo ng gusto kung tatanga-tanga sila at kung anong pagkukulang nila. Of course, without saying na kung maganda naman ang ginagawa, di-report mo din. In other words, here was a Secretary of Communications and the President of the country who was giving me blanket authority over a 2-3 hour program, prime time, sa buong Pilipinas, no? Sabi ko, edi okay lang, sabi ko. Gagawin po natin at yan ang ating magiging panuntunan. So, yun po ang ginawa ko from 2017, June 5 po ako nagsimula. Tandang-tanda ko yan. Hanggang 2022, no? 5 taon ng malayang pagpapahayag sa isang programa na nasa ilalim ng programming ng radio station ng gobyerno. Unbelievable, di ba? Against this background is a total contradiction kung ano nangyayari ngayon. Hindi lamang kinontrol ang
ang mainstream media, in fact, binili na nila lahat, no? At pati yung ABS-CBN, binili na ng mga, ano dyan, ng mga, if I'm not mistaken, it is Martin Romualdez now who has the majority stock sa ABS-CBN. Kaya kating-kati naman to si Congressman Salceda na iparenew ang franchise niyan. But having said that, it is in stark contradiction. This administration from almost day one, akala ko dati dahil narcissistic lang ang ating Pangulo ngayon or masyado lang insecure ang kanyang asawa, no?
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!